Magandang araw mga boss. Share ko lang pala mga boss, paano nga ba ang tamang proseso ng troubleshoot. Halimbawa po ito electric fan. Ayaw po niyang umikot, as in wala talagang response yung motor niya kahit isaksak natin siya sa source. So ganito lang po. Yung tester po natin, set po natin ng ohms, naka-buzzer mode po tayo. Pag may connection po, tutunog yan. Yan. Yung isang linya po ng tester, lagay po natin sa kabilang dulo ng plug. Tapos tester po natin ngayon dito sa may, ito kasi line 1, line 2 po yan. Ito line 1, line 2. Testerin po natin yung sa pinakang plug niya kung buo, kung may continuity. Ayun, buo mga boss, tumunog, okay siya, good. Ngayon lipat natin sa kabila. Dapat tutunog din siya pag good yung pinakang plug niya. Ito tayo, ito yung kabila niyan. Yan. Oops, ayaw. Ayun, tumunog mga boss. Ibig sabihin mga boss, buo yung pinakang niya, pinakang yung plug niya, pinakang plug. So ang niyan mga boss, malamang sira talaga niya mga boss, nasa motor, nasa loob ng motor, kaya babaklasin natin yan mga boss. So kung gusto niyo malaman na pati yung selector niya ay buo, so ganun po ang gawin niyo. Itong isa lagay niyo rito, ay tumunog siya. Tapos ito lagay niyo sa kabila, kasi nga po ito yung connection niya. Yang goods, ito yung selector niya. Dapat pag nagsilip kayo dyan, pinunod yung tester dyan, tutunog yan sa selector nyo. Halimbawa ito, yan, sinilip ko po. Ayan, tumunog, buo siya, tumunog. Ayan, nag-buzzer. Ibig sabihin goods yung kanyang pinakang selector. So dito ngayon tayo, babaklasin natin to para malaman natin kung anong sira. I-ano ko ng mga boss, cut yung video kasi para hindi na humaba. So ito na nga mga boss, nabaklas ko na po siya ito. Yan, nakalas ko na po siya. Tingnan natin ngayon kung tingnan natin ngayon. Tanggalin natin to. Mag-proceed tayo mga boss sa niya. Mal-damage pa, haha. Proceed tayo mga boss sa kanyang thermal fuse. Kasi nga walang wala siyang continuity. So ito na nga mga boss, narito na tayo. Babaklas na natin mga boss. Ito may tama yung niya hindi niya So ito na nga mga boss ang thermal fuse niya nito. Ito. Yan, ito po yung thermal fuse niya. Tanggalin natin. So ito po yung connection ng thermal fuse niya. Yan, ito, thermal fuse. So testerin po natin ngayon. Set po natin tester natin sa ohms. Naka-buzzer mode po tayo. Yan, tutunog po yan pagka buo yung thermal fuse. Testerin po natin thermal fuse. Ito po yan, kabilaan, isang linya. Ito po yan. Nakita nyo mga boss, dito tumunog. Ibig sabihin sira na yung thermal fuse nya. So gawin po natin ngayon, testerin natin yung connection nya na naka-bypass yung thermal fuse. So ganito lang po pag tester dyan, bypass natin yung thermal fuse. Yung isang linya po ng tester, lagay nyo rito sa plug. Yan, lagay nyo po yung isang linya dyan. Tapos titingnan po natin kung magkakaroon siya ng ohms reading 100 plus to 1k ang niya, mga 1k plus ang reading yan kapag goods ang winding yan. Select po tayo ng yan, naka-ohms po tayo. Yan, 00. Hanapin natin ngayon yung connection. Wait lang pala. Dito pala tayo mga boss. Yan, dito pala tayo mag-testing. Dito, yan, bypass ng thermal fuse. Tanggal na pala to. Capacitor. Ito nga po pala input nya, ito. So dito na tayo mag-testing. Punta dito. Dapat po magkaroon ng reading yan. Ayun mga boss, nakita nyo may reading 420 ohms. Goods po yan. 386 ohms. Yan, goods yan, ganyan. 330 ohms. Ayan, goods po yan pag ganyan ang reading ng ng tester. Ayan, pag naka-bypass po yung thermal fuse nya, may reading siya. Kaya ibig sabihin thermal fuse nga po yung may sa kanya, may defect. Papalitan po natin ngayon yan. So wait lang mga boss, palitan ko muna. Ito lang nga pala mga boss, nakakuha na tayo ng pamalit. So
So ang nakalagay nga po palang fuse dito mga boss, 3 ampere 130 degrees. So wala po tayong 3 ampere, subukan ko na lang muna itong 2 ampere pero 130 degrees din po. Try natin kung hindi siya bibigay kasi mas mababa yung amperahe niya. So kabit ko muna mga boss. Note lang din pala mga boss, pag hina nga po pala ng ano natin ganito, lalo't naka-open po yan, ingat na lang po natin matalsikan ng ano, matalsikan siya ng lead, yung kanyang winding, baka kasi magka-problema siya kung nalagyan po siya ng lead. Ito nga po pala nalagyan ko ng siling cable tube kasi ano na po siya, may tama na, yung kanyang ano, yung wire, kaya lagyan natin ng siling cable tube. So ito na nga mga boss, kabit na natin. Siyempre huwag natin kalimutan ilagay yung kanyang tanggal ito, yung kanyang ito, yung kanyang ano, insulator. Huwag natin siyang kalimutan ilagay. Ito na nga pala yung papalitan niya mga boss, naka-buzzer mode tayo, okay na yan. Ay lumusot, pasmado ba? Haha. Ito na siya mga boss, kabit na po natin. At saka ito, balik natin ito mga boss kasi ano to, sa capacitor to. Tapos ito po yung isang linya kanina natanggal sa ano din to, capacitor. Balik din po natin yan, para discard ko dyan boss. Minsan pag ano, nilalagyan ko na soldering lead para ano, hindi siya mahirap ihinang, para pag nilagay natin siya dali siya ilagay. Ayun mga boss, ang bilis. Tapos syempre tanggalin po natin yung kanyang sobrang ano, tanggalin po natin. And then pag natanggal natin, siyempre testing na po natin ngayon. Wala po pala siyang ano, tinanggal ko na yung ano niya, yung pinaka ano niya, capacitor. So testingin na po natin ngayon. So i-ohms po natin yung tester natin, resistance. May sumubra. Yan, naka-resistance po tayo. Check natin. Ayan, goods. Yung kabilaan tester po, ito yung plug nya, ilagay nyo lang po yung kabilaan tester, isa lang yan. Bago na po yung fuse nya, napalitan na natin. So tingnan lang po natin, no, nagkaroon na siya ng reading mga boss. Kanina walang reading yan nung hindi siya napapalitan pa ng thermal fuse. So ilipat po natin ngayon yung selector nya, yung selector lipat natin. O yun, 388. Ayan, 333. Ayan po yung number 3 nya. Ayan. Ayan, mega ohms, naka-opo yan. Ayan, 422. Number 1. Number 2. Number 3. So, yun lang mga boss. Ikabit ko muna boss sa housing. Tapos pakita ko sa inyo. Gumagana na siya. Ayan ko muna. Cut ko muna yung video kasi medyo mahaba na. Ito na nga po mga boss, na ikabit na po natin. So testerin po natin yung kanyang resistance. Pakita ko po ulit sa inyo. Ayan, naka ohms po tayo, ohms setting po yan. Yan, number 1 nya po.
Yan, 426 ohms. Number 2, 392. Number 3, 335. Ayan, okay na po siya. Tapos pakita ko na rin po ba sa inyo mga boss, yung capacitor pala nito mga boss, pinalitan na natin ito. Pinalitan na natin kasi mababa na yung capacitance niya. Nakalagay sa kanya 1.7 UF. Ay mag-focus. Yan, test rin natin. Sa capacitance po tayo. Pakita ko sa inyo na sira na siya. 1.7 UF po nakalagay dito. Ang capacitance na lang po niya ay ayaw na, halos wala na mabasa. Baltarin natin. Ayan po, ayaw na, halos wala na siya mabasa sa capacitance. Kaya pinalitan na natin, wala na rin po siya. So tingnan na natin mga boss. Saksak na natin. Ito, plug. Saksak na natin. Yan, saksak ko na po. Yan, namantan na siya mga boss. Ito nyo. Number 1, number 2, number 3. Yan, okay na siya mga boss. Ganoon lang mga boss. Yung ano pala mga boss, tinanggal natin yan dito kasi sira na. Wala tayong pamalit kaya tinanggal na lang muna natin. So obserbahan ko yan mga boss kung hindi bibigay kasi 3 ampere po nakalagay na fuse dyan. So wala pa akong stock. So nilagay ko lang muna 2 ampere. Tingnan ko po kung hindi siya bibigay. So ganoon lang mga boss. Yun lang.